Dadako naman tayo sa Module 2 ng ating webinar kung saan tatalakayin natin kung ano ba ang bumubuo ng ating katawan. Baka kayo ay espiritu lamang. Kung kayo ay walang katawan, hindi kayo makaka-relate sa ating talakayan. Hawakan niya ninyo ang inyong mga balat, ang inyong mata, ilong, bibig, at ngumiti ng wagas. Maaari ring humalakhak upang marinig kung gaano kalakas ang inyong pagtawa. Ang ating katawan ay binubuo ng 62% na tubig, 16% na protina, 16% fats o taba, 6% na minerals at 1% na carbohydrate. Umaabot sa 99% na kabuuan ng katawan ng tao ay anim na elemento: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. 0.85% lamang ang binubuo ng lima pang elemento: potassium, sulfur, sodium, chlorine, at magnesium. Humigit kumulang sa 62% na bahagi ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig. Ang tubig ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mainam na pangangatawan. Hindi lamang mahalaga ang tubig para sa hydration, ito rin ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa iba't ibang proseso ng ating katawan. Ang tubig sa ating katawan ay daan para maidaloy ang mga nutrients, oxygen at dumi sa buong katawan. Bukod pa rito, nakatutulong ang tubig na i-regulate ang temperatura ng katawan, nagpapadulas ng mga kasu-kasuan at sumusuporta sa wastong paggana ng mahahalagang organ kabilang ang puso, baga at utak. Ang hydration ay susi sa pagpigil sa dehydration or kakulangan ng tubig. Gayunpaman, ang benepisyo ng tubig ay higit pa rito. Ang sapat na paggamit ng tubig ay nagdudulot ng napakaraming mga pakinabang para sa pangkalahatang kagalingan ng ating katawan. Ang ilan sa mga kapansin-pansing benepisyo ay kinabibilangan ng pisikal na pagganap ng mga gawain ng katawan. Pinahuhusay ang kaisipan kabilang ang memorya, tagal ng atensyon at konsentrasyon. Ang wastong hydration ay sa kabilang banda ay nagtataguyod ng malinaw na pag-iisip, pagkaalerto at liksi ng pag-iisip. Nagtataguyod ng digestive health. Ang tubig ay tumutulong sa panunaw at pinipigilan ang paninigas ng dumi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng likido sa gastrointestinal tract. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nagpapalambot sa mga dumi na ginagawang mas madaling mailabas ang mga ito. Bukod dito, pinahuhusay nito ang pagsipsip ng mga sustansya mula sa pagkain na tinitiyak ang pangkalahatang kalusugan ng pagtunaw. Sinusuportahan ang kidney function. Ang sapat na pagkonsumo ng tubig ay mahalaga para wastong paggana ng bato. Ang mga bato ay may mahalagang papel sa pagsala ng mga dumi at lason mula sa daluyan ng dugo. Ang sapat na hydration ay nakatutulong na mapanatili ang pinakamainam na paggana ng mga bato, na pumipigil sa pagbuo ng mga bato sa bato at tumutulong sa kalusugan ng ihi. Dahil sa maraming mga benepisyo ng tubig para sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan, mahalagang matiyak na ang hustong tubig na ating iniinom sa araw-araw. Inirerekomenda ng National Academies of Sciences, Engineering at Medicine ang pang-araw-araw na pag-inom ng tubig na humigit kumulang sa 3 litro, 3.7 liters or 3,700 ml para sa mga lalaki at 2.7 litro naman para sa mga babae. Ngayon naman ay dumako tayo sa protina. Ang protina ay mahalagang macromolecule na gumaganap ng mga mahalagang papel sa pangkalahatang paggana at kagalingan ng katawan. Binubuo ang mga ito ng amino acid at kasangkot sa maraming biological process kabilang ang paglaki, pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga selula. Ang protina
ay na-synthesize mula sa genetic na informasyon na naka-encode sa DNA. Ang proseso ay nagsisimula sa transcription ng isang particular na gene sa messenger RNA or mRNA. Nagdadala ng genetic code mula sa nucleus hanggang sa ribosome sa cytoplasm. Sa ribosomes, ang pagsalin ay nangyayari kung saan ang mRNA ay isinalin sa isang sequence ng mga amino acid na bumubuo ng isang chain ng protina. Ang mahalagang amino acid na kinakailangan para sa synthesis ng protina ay nakukuha mula sa pagkain tulad ng karne, gatas, munggo, at butil. Ang hindi mahalagang amino acid ay maaaring gawin ng katawan. Ang mga protina ay tumatalima sa gawain ng katawan na nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan. Enzymatic functions. Ang mga protina na kilala bilang mga enzymes ay kumikilos bilang mga catalyst para sa mga biochemical reaction. Pinapabilis nila ang mga reaksyong chemical. Pinadadali ang mahalagang biological processes tulad ng panunaw, metabolism at paggawa ng DNA. Structural support. Ang ilang mga protina tulad ng collagen at keratin ay nagbibigay ng structural support sa iba't ibang tissue ng katawan. Ang collagen, isang fibrous na protina, ay bumubuo sa pangunahing bahagi na nag-uugnay ng mga tissue na tinitiyak ang lakas at pagkalastiko. Ang keratin ay nag-aambag sa lakas at katatagan ng buhok, mga kuko, at panlabas na layer ng balat. Transportasyon at imbakan. Ang mga protina ay kasangkot sa pagdadala ng mga molecules sa mga lamad ng cell at sa buong katawan. Halimbawa, ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen mula sa baga patungo sa mga tissue. Bilang karagdagan, ang mga protina tulad ng ferritin ay nag-iimbak ng iron na tinitiyak na ang pagkakaroon nito para sa iba't ibang biological process. Regulation ng hormone. Ang mga hormone ay nagdadala ng cell code na nakabatay sa protina na kumokontrol sa maraming proseso ng physiological, kabilang ang paglaki, pagpaparami at metabolismo. Ang insulin mula sa pancreas ay gumaganap ng mahalagang papel sa regulasyon ng asukal sa dugo, habang ang growth hormone ay ukol sa paglaki ng mga bata. Pagpapanatili ng healthy protein state. Upang mapanatili ang isang malusog na konstitusyon ng protina sa katawan, ang isang balancing diet na mayaman sa mga mapagkukunan ng protina ay mahalaga. Ang recommended daily allowance para sa paggamit ng protina ay nag-iiba depende sa edad, kasarian at antas ng pisikal na aktibidad. Gayunpaman, sa pangkalahatan, inirerekomenda na ang mga nasa hustong gulang ay kumonsumo ng humigit kumulang sa 0.gram ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Ang mga pagkukunan ng protina ay dapat na iba't iba upang matiyak ang paggamit ng lahat ng mahalagang amino acid. Kabilang sa mga mahuhusay na pinagmumulan ng kompletong protina ang mga walang taba na karne, manok, isda, itlog, mga produktong may gatas at soya. Para sa mga vegetarian or vegan, mahalagang pagsamahin ang iba't ibang pinagmulan ng protina na nakabatay sa halaman tulad ng mga legumes at buong butil upang makakuha ng kompletong profile ng amino acid. Bukod dito, ang paggamit ng protina ay dapat na ikalat sa buong araw dahil ang katawan ay may limitadong kapasidad na mag-imbak ng protina. Ang pamamahagi na ito ay nagbibigay daan para sa patuloy na supply ng mga amino acid para sa synthesis at pagpapanatili ng protina na nagtataguyod ng maayos na kalusugan o pangangatawan. Ang fats naman ay taba o ang taba ng katawan ay gumaganap ng mga mahalagang papel sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng katawan. Ang taba ng katawan na kilala rin bilang adipose tissue ay nagmula sa proseso ng adipogenesis. Ang adipogenesis ay ang pag-iimbak ng enerhiya sa anyo ng taba. Ang labis na asukal sa dugo ay nauuwi sa pagdami ng taba. Taliwas sa tanyag na paniniwala,
Ang taba ng katawan ay hindi lamang isang organ ng pag-imbak ng enerhiya. Sa halip, ito ay gumaganap ng mga kritikal na tungkulin sa pagpapanatili ng iba't ibang mga gawain ng katawan. Ang ilan sa mga pangunahing tungkulin nito ay kinabibilangan ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang taba ng katawan ay nagsisilbing reserba ng enerhiya na nagbibigay ng lakas sa mga panahong mababang paggamit ng pagkain o pagtaas ng paggasta ng enerhiya. Pagkakabukod at proteksyon, pagkakabuklod o pagkakasama-sama ng parte ng ating katawan at proteksyon. Ang taba ay nagsisilbing insulator, nagkokontrol sa temperatura ng katawan at nagpoprotekta sa mahalagang organs. Regulations ng hormones. Ang adipose tissue ay gumagawa ng mga hormone na kilala bilang adipokines na tumutulong sa pag-regulate ng metabolismo, gana at pamamaga. Pagsipsip ng bitamina. Ang mga bitamina na nalulusaw sa taba katulad ng bitamina A, D, E at K ay nangangailangan ng taba para sa wastong pagsipsip at pamamahagi at pag-iimbak ng mga ito. Pagpapanatili ng healthy fat state. Habang ang taba ng katawan ay isang mahalagang bahagi ng katawan ng tao, ang pagpapanatili ng isang malusog na estado ng taba ay mahalaga. Makukuha natin ito sa balancing dieta or diet or pagkain. Ang pagkonsumo ng isang balancing pagkain na kinabibilangan ng iba't ibang buong pagkain tulad ng mga prutas, gulay, buong butil, walang taba na protina at malusog na taba ay mahalaga. Nakatutulong ito na matiyak ang sapat na paggamit ng nutrient habang iniiwasan ang labis na hindi malusog na taba at asukal. Regular na pisikal na aktibidad. Ang pagsasagawa ng regular na pisikal na aktibidad ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang malusog na estado ng taba. Nakakatulong itong magsunog ng labis na calorie, mapapahusay ang metabolismo at makontrol ang timbang ng katawan. Sa pagsasanay sa lakas, ang pagsasanay sa lakas ng pagsasanay sa isang gawain sa pag-ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagbuo ng walang taba na mas ng kalamnan na tumutulong naman sa pagtaas ng metabolismo at pagsulong ng pagsunog ng taba. Sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na balanse ng taba sa katawan. Ang mga mahihirap na pattern ng pagtulog ay nauugnay sa pagtaas ng timbang at pagtaas ng panganib ng labis na katabaan. Pamamahala ng stress. Ang talamak na stress ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang at ang akumulasyon ng taba ng tiyan. Ang pagpapatupad ng mga diskarte sa pamamahala ng stress tulad ng pagmumuni-muni, yoga, o pagsali sa mga libangan ay maaaring makatulong. 15 to 20% ng taba na napupunta sa ating katawan ay nakukuha natin sa mga pagkain. 80 to 85% ay ginagawa ng ating katawan. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga hayop katulad ng baka ay hindi naman kumakain ng protina. Sila ay kumakain ng damo or carbohydrates. Pero marami ang cholesterol ng or taba ng kanilang katawan. Ang taba ay importante, hindi ito masama. Lahat ng masama ay kung ito ay lalabis. Subalit kung katamtaman, ito ay at naaayon, ito ay makabubuti sa ating katawan. Ang carbohydrates ay isa sa tatlong mahalagang macronutrients na nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Binubuo ang mga ito ng carbon, hydrogen at oxygen atoms. At ang mga ito ay pangunahing matatagpuan sa mga pagkain tulad ng tinapay, kanin, pasta, prutas, gulay at mga produktong may gatas. Ang konstitusyon ng carbohydrates ay sugar molecule na may tatlong pangunahing kategorya: monosaccharides, disaccharides at polysaccharides. Ang mga monosaccharides kabilang ang glucose, fructose at galactose ay ang pinakasimpleng anyo ng carbohydrates. Ang mga disaccharides tulad ng sucrose,
lactose at maltose ay nabuo ng pinagsamang dalawang monosaccharides. Ang polysaccharides tulad ng starch, glycogen, at cellulose ay binubuo ng mahabang chain ng glucose molecules. Ang pangunahing papel ng carbohydrate sa katawan ay upang magbigay ng enerhiya. Kapag kumain tayo ng carbohydrates, ito ay nagiging glucose na siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa ating mga selula. Maaaring gamitin kaagad ang glucose for energy supply o iimbak sa atay at mga kalamnan sa anyo ng glycogen para magamit sa ibang pagkakataon. Bilang karagdagan sa produksyon ng enerhiya, ang carbohydrates ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa cell signaling, immune system function, at pagpapanatili ng isang malusog na digestive system. Iwasan ang pagkain ng mga processed carbohydrates. Ang mga whole grain tulad ng whole wheat, bread at brown rice ay mas mainam kaysa sa processed carbohydrates dahil mas mataas ang mga ito sa fiber at mahahalaga ng nutrients mahahalagang nutrients. Ang fiber o hibla ay isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw ng katawan, ngunit gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng pagtunaw ng pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo at pagpapanatili ng tamang timbang. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng carbohydrates ay magkakatulad. Ang mga prutas, gulay at butil ay mayaman sa complex carbohydrates at fiber. Ang matamis na merienda, soda at mga pagkain na proseso ay kadalasang naglalaman ng mataas na halaga ng mga simpleng asukal at hindi malusog na taba. Ang pagkonsumo ng labis na dami ng mga naprosesong carbohydrates na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang, pagtaas ng panganib ng mga malalang sakit tulad ng type 2 diabetes at sakit sa puso at pagbaba ng pangkalahatang kalusugan. Sa buod, ang carbohydrates ay isang mahalagang bahagi ng isang balansing dieta na nagbibigay ng kalakasan at kalusugan para sa ating katawan. Ang mga carbohydrates para madali ninyong ma-identify. Ito ay yaong mga tumutubo sa lupa. So ano bang mga tumutubo sa lupa? Halaman. Tama ba? So lahat ng halaman, bunga ng mga halaman, dahon, bulaklak ay naglalaman ng carbohydrates. Ang protina naman, tandaan lamang na ang protina ay makukuha mula sa mga hayop na gumagalaw, lumalakad, lumilipad, lumalangoy. Doon nanggagaling ang protina. At dito natatapos ang ating Module 2 patungkol sa pag-aaral ng konstitusyon ng ating katawan.